Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Biyernes ay matatagpuan sa mga libro ni Matthew Kapitulo 16, talatang 26. Ito ang sinasabi, sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming buhay na kami iniingatan mo sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong paggising sa amin sa umagang ito na kami binigyan mo ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Panginoong Hesus, amin pong naalala ang aming mga kaibigan na hanggang sa ngayon ay may baha pa sa kanilang mga tahanan. Ingatan mo po sila, Panginoon, sa kanilang paglilinis sa kanilang mga tahanan. Kayo din po, Diyos, sa aming mga kaibigan na nawala ng mga bahay, ng mga tahanan, dahil ito'y nasira dahil sa mga pag-ulan, pagbaha, at sa landslide. Nasira, O Diyos, dahil natabunan ng mga lupa dahil ito'y na landslide. Lord, patuloy mo silang bigyan ng mga pangangailangan. Lalong-lalo na, O Diyos, sa mga namatayan dahil natabunan ng lupa. Bigyan po ng kaaliwan ang kanilang mga mahal sa buhay na naiwanan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na pinakadakila sa lahat. Kaya sa namin ipinagkatiwala ang mga kaibigan namin ito, Panginoon. Amin din inaalala ang aming mga kaibigang may magkaramdaman. Patuloy mong abutin ang bawat isa sa kanila, O Diyos, upang magkaroon sila ng kagalingan sa mga karamdaman. Tulungan mo sila, O Diyos, na makamit nila ang kagalingan sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaghanap buhay. Amin din nilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin na nagsisihanda sa oras na ito upang magsipasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila sa kalsada, Panginoon, at ilayo mo sila sa kapahabakan. Tulungan mo sila na makarating ng matiwasay sa kanilang mga trabaho, Diyos. Amin din inaalala ang aming mga kaibigan na mga mangingisda. Patuloy mong ingatan sila sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan at ito iyong pinahinto. Amin din naalala ang aming mga kaibigang mga magsasaka. Panginoong Hesus, tulungan mo po sila. Ang kanilang mga tanim ay ingatan mo, Panginoon, na hindi mapahamak sa mga sa mga baha, Panginoon, upang marami pong maahani ang aming mga kaibigang mga magsasaka para sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, O Diyos. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin na mga OFW
Patuloy mo po silang ingatan, Panginoon, sa kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo silang makapaghanap buhay ng marangal sa ibang bansa, Panginoon. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Gayon din po, Diyos, sa mga kaibigan namin naghahanap ng trabaho. Tulungan mo po silang makahanap ng trabaho upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Amen at amen. Nagkataong nakita ko ang isang istorya sa kasaysayan habang gamit ang telepono sa isang araw. Talagang nakakapagbigay iyon ng inspirasyon sa akin. Kaya gusto kong ibahagi ito sa iba. Ganito ang kwento. Si Alejandro ay isa sa pinakamatagumpay na komandante ng militar sa kasaysayan. Nagkasakit siya ng malubha habang naglalakbay pabalik mula sa kanyang matagumpay na kampanyang militar. At habang nag-aagaw buhay, ibinahagi niya ang kanyang huling 3 kahilingan sa kanyang mga general. Una, nais niyang dalhin ng kanyang mga manggagamot ang kanyang kabaong pabalik at nais niyang malatagan ng ginto, pilak at mga mamahaling bato ang kalsada patungo sa sementeryo na daraanan ng kanyang kabaong. Ang huli, nais niyang nakalabas sa kabaong ang kanyang mga kamay. Ipinaliwanag ni Alejandro na sa pamagitan ng paggawa noon, nais niyang magbigay ng 3 aral sa mga nabubuhay. Una, kahit gaano pa kadalubhasa ang isang mga manggagamot o isang doktor, hindi nila maliligtas ang buhay ng mga tao. Hindi nila mapagpasyahan ang buhay at kamatayan ng mga tao. Ikalawa, walang halaga ang gugulin ang buong buhay sa paghahabol ng kayamanan. Aksaya iyon ng mahalagang oras. At huli, bawat isa sa atin ay dumarating sa mundong ito ng walang-wala. At aalis tayong walang-wala. Wala tayong madadala, maski isang bagay. Mga kaibigan, namatay si Alejandro nang may malaking pagsisisi. At habang nag-aagaw buhay, ay ginamit niya ang kanyang mga personal na karanasan upang balaan ang iba. Ang gugulin ang buong buhay upang makamit ang kayamanan ay walang silbi. Dahil gaano ka man kayaman, hindi ito mabibiling muli ang buhay mo. At lalong hindi nito madadagdagan ang buhay mo kahit na segundo. Nakakalungkot na hindi nabunyag sa kanya ang ito hanggang na nasa bingit na siya ng kamatayan. Isang bagay na sinabi ng Panginoong Hesus ang sumulpot sa aking isipan. Ito ang sinasabi, sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Totoo nga iyon, mga kaibigan ko. Dahil tayong mga tao, mas mahalaga ang buhay sa lahat. At kapag nawala sa atin ang ating buhay, kahit na gaano pa karami ang ating kayamanan, basura lamang ang mga iyon, mga kaibigan. Wala yung silbi. Kahit na ginamit ni Alejandro ang sarili niyang mga karanasan upang ibahagi ang aral na ito sa mga
kasunod niya upang hindi nila gawin ang kaparehong pagkakamali na ginawa niya. Hindi nito nagising ang mga tao, mga kaibigan, hindi. Karamihan ay sumusunod pa rin sa maling daang tinahak ni Alejandro. Araw-araw silang abala mula umaga hanggang gabi, nagpabalik-balik, nagtatrabaho ng husto, at ang iba ay gumagawa ng iba't ibang mga taktika para lamang kumita ng higit pang salapi at magpakasaya sa maluhong pamumuhay. Ginugugol ng mga tao ang kanilang buhay sa paghahanap ng salapi o kayamanan at katanyagan. Mahigpit silang kumakapit sa mga dayaming ito. Iniisip na ang mga ito ang tanging paraan ng suporta na para bang kung mayroon sila nito, maaari silang patuloy na mabuhay, na maaari silang malibre sa kamatayan. Subalit kung malapit na silang mamatay, doon lamang nila natatanto kung gaano kalayo ang mga bagay na ito sa kanila. Kung gaano sila kahina sa harap ng kamatayan. Kung gaano sila kadaling mabasag. Kung gaano sila kalungkot at kawalang magawa na walang matatakbuhan. Natatanto nila na ang buhay ay hindi nabibili ng salapi at katanyagan. Nang gaano man kayaman ang isang tao, gaano man kataas ang kanyang posisyon sa lipunan, lahat ng tao ay pantay-pantay na mahirap at walang halaga sa harap ng kamatayan. Natatanto nila na hindi nabibili ng salapi ang buhay. Din mabubura ng katanyagan ang kamatayan, na alinman sa salapi o katanyagan ay di makakapagpahaba ng buhay ng isang tao kahit na ng isang minuto, ng isang segundo. Bagaman, ang iba't ibang kasanayan para sa kaligtasan sa buhay na pinagugugulan ng mga tao sa kanilang buhay, para makabisado ay maaaring makapaghandog ng isang kasaganaan sa mga material ng kaginawaan. Ang mga ito ay di kailanman nakapagdadala sa puso ng isang tao ng tunay na kapayapaan at kasiyahan. Sa halip ay patuloy na nagiging dahilan para mawala ng mga tao ang kanilang direksyon, mahirapang kontrolin ang kanilang mga sarili, mapalampas ang bawat pagkakataon na matutuhan ang kabuluhan ng buhay. At sila'y lumilikha ng mga problema tungkol sa kung paano ang wastong pagharap sa kamatayan. Sa ganitong paraan, nasisira ang mga buhay ng mga tao. Binabasa ang mga salitang ito mula sa Diyos. Hindi ko mapigilang isipin ng husto. Lahat talaga tayo ay nakikita ang salapi na mas mahalaga pa sa buhay mismo. At iniisip nating lahat na kung may salapi tayo, nasa atin na ang lahat. Diba? Salapi ang poste natin. Ito ang salapi natin para mamuhay ng maganda. At madalas tayong abala sa pagsisikap natin na kumita ng mas marami pang salapi o kayamanan. Sa unang pagtatrabaho ng iba sa atin, ay sinusubukan lang nating pakainin ang ating mga pamilya para makaraos. Ngunit sa oras na marating na natin ang layuning iyon, ay tumataas
ang mga pamantayan natin. Tumataas ang pamantayan natin at nagsisimula tayong maghirap upang bumili ng bahay at kotse. Oras na makuha natin ang mga bagay na iyon, magpapatuloy tayo upang mamuhay tayo ng marangya, ng may magandang kotse at malaking bahay. Hindi tayo tumitigil, mga kaibigan, para huminga. Wala yung katapusan. Ang ibang tao pa ay labis na pinapagod ang kanilang mga katawan sa paghahabol ng salapi at namamatay dahil sa labis na trabaho. Sinusuko ang buhay nila mismo. Sa kabila ng lahat ng ito, mga kaibigan, bawat isa sa atin ay mabilis na tinatahak ang daan ng pagkita ng salapi. Walang pakialam kahit kaunti sa mga bagay na tila walang kinalaman sa salapi o kasikatan. Paminsan-minsan ay tumitigil at nagninilay-nilay tayo sa buhay. Iniisip, bakit tayo nabubuhay? Ano ang halaga ng buhay? Talaga bang sa paghahabol lamang ng kayamanan natin gugulin ang ating mga buhay? Anong klase ng buhay ba dapat mayroon ang mga tao? Gayunman, hindi tayo naglalaan ng oras upang hanapin ang mga sagot. Ngunit muli ay naiipit sa masasamang kalakaran ng lipunan at patuloy na mabilis na tinatahak ang landas na iyon. Paunti-unti nasasayang ang nalalabing buhay natin. Bawat isang tao ay ginagawa ang matagal ng trahedyang ito. At kahit na alam nating hindi natin mabibili ang buhay gamit ang salapi natin, wala tayong lakas na takasan ito. Kinakalagkad na lamang tayo ng ating mga pagnanasa, mga kaibigan, na hindi tumitigil sa pagsusumikap na kumita ng salapi hanggang sa bumagsak ang ating katawan sa pagod at labis na trabaho. Noon lamang tayo mag-uumpisang makaramdam ng panghihinayang at takot. Kapag malapit na tayong mamamatay at saka tayo nagigising ng tuluyan. Hindi ba't masyado ng huli noon? Dahil wala tayong kakayahan, mga kaibigan, upang lampasan ang ating mga sarili, sinong makatutulong sa atin upang makatakas mula sa mga gapos ng paghahabol ng kayamanan o salapi? Nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. May isang pinakasimpleng paraan upang mapalaya ang sarili mula sa ganitong katayuan. Ang magpaalam sa dating sariling paraan ng pamumuhay sa buhay, na magsabi ng paalam sa sariling dating mga kalayunin sa buhay. Lagumin at suriin ang sariling dating estilo ng pamumuhay, filosofiya, mga pagsusumikap, mga pagnanais at mga minimithi. At pagkatapos ay ihambing sila sa kalooban at mga hinihingi ng Diyos sa tao. At tingnan kung tugma ang alinman sa kanila sa kalooban at mga hinihingi ng Diyos. Kung may alinman sa kanila ang naghahatid ng mga tamang prinsipyo sa buhay, nagdadala sa isang tao sa isang mas malaking pagkaunawa sa katotohanan at hinahayaan siya na mamuhay kasama ang sangkatauhan at na kalarawan ng tao. Kapag paulit-ulit mong sinisiyasat ang maingat at sinusuri ang iba't ibang mga layunin sa buhay na ginagamit ng mga tao at ang kanilang sari-saring magkakaibang paraan ng pamumuhay, matutuklasan mo na ni isa
sa kanila ay hindi akma sa orihinal na layunin ng Panginoong Hesukristo. Nang kanyang likhain ang sanglibutan, lahat sila ay naglalayo sa mga tao mula sa dakilang kapangyarihan at pangangalaga ng manlilikha. Lahat sila ay may hukay na kinabagsakan sa sangkatauhan. At siyang nagbubulid sa kanila sa impyerno. Matapos mong makilala ito, ang gawain mo ay isang tabi ang iyong lumang pagtanaw sa buhay. Manatiling malayo sa sari-saring mga patibong. Hayaang ang Diyos na ang mag-alaga sa iyong buhay at gumawa ng mga pagsasaayos para sa iyo. Subukan lamang na magpapasailalim sa mga pagsasaayos at paggabay ng Diyos, na magkaroon ng walang pagpipilian at maging isang tao na sumasamba sa Diyos. Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Naway ito'y magsilbi sa aming gabay sa aming pang-araw-araw na buhay, upang hindi namin pagurin ang aming mga katawan sa paghahanap buhay. Dahil hindi naman haba ang kayamanan ng aming buhay kapag ang kamatayan ay narona. Hindi ito makakapagpahaba, Panginoon, ng kayamanan. Bagkos kami, Panginoon, ay mag-impok ng kayamanan doon sa langit na hindi nasisira, hindi nabubulok. Lord, salamat. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang mga kaibigan naming na nakikinig sa iyong mga salita upang sila, O Diyos, ay pagpalain mo. Ingatan mo sila kasama ng kanilang buong sambayan, at ilayo mo sila sa kapahamakan. Panginoon Hesus, tulad ng iyong mga alagad, nagpapasalamat po kami sa iyong pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo. Kahit hindi kami karapat-dapat, makakaasa po kayo, Panginoon, na hindi namin sasayangin ang pagkakataong ito na ibinibigay ninyo sa amin. Sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.